Kath din pa rin sa kalam, sekreto ni na Marian at Kath. Tapos, si Alden may binigay pa rin na pera mga kasombreros, no? Basta ano malaman natin ito mga kasombreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, yung mga videos pa doon sa shoot ni na Alden mga kasombreros sa Code Gray nga, no? Merong isa dito na parang nasa cottage sila, tapos kinukuhaan sila ng video. Parang ano pala yung kwento dito, nagkaroon sila ng medical mission sa isang liblib na lugar mga kasombreros. Tapos nasa cottage dito sina Alden, si John Lucas, si Christian Bautista yata dito mga kasombreros, tapos si Andrea Torres, tapos si Christopher Martin of course, no? Andito. So Faith, alam ko si Faith Da Silva andito pero yung nakaupo dito sa cottage or sa yung nga na parang nag-uusap-usap sila o parang nag-aantay sila sa set mga kasombreros ay nag-uusap-usap sila mga kasombreros. So yung mga tao ay pinag-uusapan sila of course, no? Hindi ko lang din alam kung saan ito na part mga kasombreros ng Pilipinas. Pero basta nasa kasi nagbi-medical mission sila. May yata dito nasa medyo liblib na lugar ito mga kasombreros. So tapos may iba ring video may isa pang video dito na kung saan ay sina Alden pa rin mga kasombreros, no? Na part pa rin ng Code Gray nila mga kasombreros. So dito na yung shoot, no? Parang nagsushoot sila mga kasombreros sa area na ito. So hindi ko lang alam kung camera ba ito. O parang part ng kanilang ng shoot mga kasombreros. So baka napakalaki yan napakalaki ng camera mga kasos. Tapos nag-post din pala si Kim Jisoo mga kasombreros, na miss niya ang tropa pips ng Love Siargao mga kasombreros. So kung kaya nag-post siya kahapon ng mga kuha nila doon sa Love Siargao mga kasombreros na banding. So pati si Hecate Nix ay napapost din po sa kanilang Facebook page mga kasombreros. Cast of Love Siargao, we are excited to meet each other and meet each and every one of you mga kasombreros. So parang magkakaroon yata sila ng parang press con pa na final mga kasombreros bago ipalabas itong Code Gray. So ito nakita kong plano nila mga kasombreros, no? Kasi nga bago ipalabas ay dito parang ipaalam sa publiko or sa media or sa press mga kasombreros yung pagpapalabas nito para for additional promotion na rin mga kasombreros. So si Kim Jisoo, yung isa dito yata na post ko nung nakaraan, pero yung dalawa dito ay bago na pinost ni Kim Jisoo mga kasombreros or si Jisoo. Yun talagang na-excite at na-miss rin siguro ni Jisoo yung mga mababait na cast ng Love Siargao mga kasombreros. So napaka ikli lang ng panahon nila na nakabuo rin sila ng friendship or closeness mga kasombreros. Tapos si Kath, congratulations, Kath din pa rin sa kalam mga kasombreros. Naging top 2 na pala si mga kasombreros si Kath. Hindi ko lang alam kung top 2 siguro sa mga trending, sabi dito sa caption ay top 2 this week, simple posts pero trending agad, leading trends, setting standards, making headlines. Just Catherine Bernardo, yung kanyang post dito kagabi mga kasombreros. So top 2, hindi ko alam kung siguro sa trending sa Twitter or something, wala siyang binigay na na specific na social media platform or yung sa most beautiful faces in the world kasi ay parang nasa number 7 or 7th spot si Kath mga kasombreros. Tapos yun, may mga random photos din ang Code Gray cast mga kasombreros na pinost dito si Clarice,
yung tawag dito, parang isa sa mga residents doon mga kasombrero sa lugar na pinagshootingan nila. So andito sina Faith Da Silva, sina Alden of course, no, mga kasombrero, si Joros andito rin po. Tapos ito na yung nagbigay si Alden ng pera. So ang kwento pala dito ay parang may kakanin, no, na binigay kay Alden, pero syempre no, mahiya naman si Alden siguro na kunin yun ng libre at saka sobrang dami niyang pera. Tapos yung mga tao doon, no, ito yung ano ko, parang natutuwa ka na maawa, no, sa mga tao, mga customers na nagbibigay sila ng something na regalo kina Alden and sa mga artista, pero alam natin na syempre no, mahirap din sila o parang kailangan magtrabaho. So si Alden sobrang yaman na, pero binibigyan pa rin nila. So siguro binigyan naawa si Alden kung kaya binigyan niya ng pera, mga kasombreros. So dalawang pictures ng pera ang nilagay ang pinost dito, no, isang 200 at saka isang 500 yata ito, mga kasombreros. So hindi ako nagkakamali sa aking bilang, kasi ano siya tigwa 100, mga kasombreros, ang pinost dito nung fan na nag-post ng ano din ng tao dito ng mga photos ni na Alden at ng Code Gray cast, mga kasombreros. So ang cute lang kasi parang may kanya-kanya silang dala dito, mga kasombreros, na kasi parang medical mission nga itong gagawin nila Alden. So may mga dinala sila para sa mga recipients, no, ng kanilang medical mission. So ang ang cute lang kasi ang ganda ng kanilang dito, ang kwento ba na kanilang ginagawa, mga kasombreros. So si Charis pala yung nag-post dito, si Charis Pochi Religioso Valois, no, yun siya yung nag-post dito. So yung kanyang caption ay 5 hours ago. Nakakatuwa. Nakakatuwa namang isa na sila sa nakatikim ng ating special pastillas. Ayun, pastillas at saka chicha cornuts. Salamat po sa pagbili. Ngayon siya, mga kasombreros. So bumili sila ng pastillas at saka chicha cornuts, mga kasombreros. So si Charis Valois yung nag-post nito, mga kasombreros, no, sa kanyang Facebook page, mga kasombreros. Tapos may isa pa ditong pinost no, na picture, mga kasombreros, yung AR Troopers. 20 hours ago naman ito, mga customers. So dito ko nalaman tong pangalan ng isa, si Guji Lorenzana. Pinost niya sa kanyang Instagram daw ito na picture ni na Alden at saka ni Jisoo at saka ni Nadine. So tapos si Guji Lorenzana na yung nag-post nito no, 20 hours ago, pinost ng AR Troopers Art 02, mga kasombreros. So dito si Alden, no, at saka si Nadine at saka si si Jisoo, mga kasombreros, of course. Ito po ay during Love Siargao pa, no, mga kasombreros. So matatangkad ang mga taong ito. Si Jisoo ay 6-footer ito, mga kasombreros, isang Korean actor. Tapos yon, major item natin, mga kasombreros din, no, isa sa major items natin si ano nga bang sikreto, no, kasi pinost ito ng isang admin kagabi sa TikTok. Itong dalawa, sabi niya, itong dalawang Jenny, no, kasi alam natin si Marian ay yung Jenny dati na matanda, tapos si Kath yung naging batang Jenny sa Endless Love. Parang 2010, 20 anong year ba yun? Parang 2010, 2015, mga kasombreros. So hindi ko na ma-search. Itong dalawang Jenny, ano kaya pinag-uusapan nila? May pabulong pa Miss Marian Rivera at kay Kath. Cute yung dalawa. So anong sekreto ng dalawang ito, mga kasombreros, no? So pero alam natin na throwback video ito, mga kasombreros, during Bench Fashion Show. Noong noong dito 2024 at 2024, mga kasombreros. So yun, 2025 Feb yata ito, mga kasombreros. So 2026 lang sila hindi nagkaroon ng appearance sa bench body of work, mga kasombreros, yung time na yon. So and alam natin na yung Dongyan ngayon ay merong pelikula na gagawin. So abang-abang tayo ng mga susunod na kaganapan, no, ng Kathleen at saka Dongyan. So pero yun,
para sa akin ay Kathleen pa lang sa kalam mga kasembreros. Kasi kung isipin ninyo, walang, ito na, no, parang exciting dito na part na matatalo kaya, no, o malalampasan ng Dongyan itong 1.6 billion mga kasembreros na income, no, ni na Kath and Alden mga kasembreros. So, ito yung ating aabangan, no, sa mga susunod na kabanata, sa mga susunod na mga araw at saka buwan. Araw at saka buwan mga kasembreros. So, yon talagang pero para sa akin, Kathleen sa kalam talaga, no, mga kasembreros. So, pero dahil may niluluto sila, let's just wait and see mga kasembreros, no? Kasi minsan ay mahirap magbilang ng sisiyo kung hindi pa napipisa ang itlog. So, yun po. Pero para sa akin, Kathleen sa kalam, but another exciting part itong Dongyan mga kasembreros. Tapos, ang cute dito ni Kuya, oh. Parang idol yata niya si Alden mga kasembreros. Pinost niya ito kagabi sa kanyang TikTok account mga kasembreros. Ang cute parang ni-remix niya yung voice over. Yung una dito ay sabi niya, it sounds like this. Tapos sabi niya, kung tayo talaga. So, ang dami reactions ito. 149 reactions yata sa TikTok niya mga kasembreros. So, idol niya siguro or hinahangaan niya si Phenomenal Box Office Cinema King Alden Richards, no, si Padilla King. So, ang cute lang talaga ni Alden sa kanyang naging Padilla trend mga kasembreros. Tapos, may isa pang dito, isang anggulo mga kasembreros ng video nung pagdating ni Alden mga kasembreros, no, na kung saan ay tawag dito, nung padating sila sa Altaris mga Altaris na damit niya mga kasembreros. Parang padating sila sa set, no, ng kanilang medical mission. Tapos syempre pinagtitinginan siya ng mga tao. Sobrang tangka ni Soiti, oh. Para siyang mayor talaga mga kasembreros. So 5'11 ang height ni Soiti. So tapos nagbigay galang siya doon sa nagbabantay sa post mga kasembreros. So yon talagang ito ay 10-second video mga kasembreros. So sobrang galang, no, ni Soiti. Tapos last item natin mga kasembreros, isang angulo din ito ng second, may isa pa pala tayong last item mga kasembreros. So rin to, no, isa sa mga angulo doon sa Code Gray nga na shoot ni na Alden mga kasembreros sa na nakuhaan ng video, no. Talagang ito part ng promotion din ito, no, yung mga tao mismo yung kumukuha ng video mga kasembreros. Tapos last item natin, pinost ito ng admin, no, mga kasus, good morning, 2 minutes ago, si Alden na naka-tuxedo at saka naka bow tie mga kasembreros. So ganun po siya, bow tie or necktie. So sobrang pogi of course, no, ni Phenomenal Box Office Cinema King. So black and white yung tirada ni Alden dito mga kasembreros. So yun po. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po itong mga videos natin pong papahingan dito kay Alden, no. Tapos pakinggan natin of course ang napakagandang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Membanya mo, picture. Kubalyo. Sino yung babaeng may? Ay, wag mo yung hiyawan ha. Ay, tomboy talaga maging street mo. Ayun. Si Ate Milio. Bata ka ba? Wala na ko yung garden. Ito, nalala ko. Matagal kasi nung isa. Sobrang relatable po ng Word of God natin mga kasembreros. Ang title natin ay tumatanggap ng panalangin. Psalms chapter 6 verse 9, the Lord has heard my cry for help.
the Lord receives my prayers. Ito pala yun, no? Tumatanggap ang Diyos ng panalangin. And ang kagandahan at ang ka-amazingness nito mga kasembreros, ang panalangin na ito, sari-sari na ito ha, halo-halo na ito mga kasembreros. Hindi lang siya yung panalangin na, Lord, salamat, tapos period. So, hindi po, may merong may paghingi ng request mo, may paghingi ng kung ano mang gusto mong ma-achieve sa buhay, no? Tapos may sasabihin mo yung weakness mo, sabihin mo yung kasalanan mo, sabihin mo yung basta no, all in one yung panalangin na ito, no? Hindi lamang siya nakafocus sa good things. No, it can also focus or include some things na sometimes ay hindi kaaya-aya, hindi natin kinakaya, no? Parang hindi natin katanggap-tanggap, pero we need to tell God, no, mga kasubers, kasi authenticity at saka genuineness mga kasubers sa Panginoon ay napakahalaga sa Kanya. Yung honesty, kung pa maging honest tayo sa Kanyang harapan at sa panalangin natin mga kasembreros. So, ganun po siya. Tumatanggap ang Diyos ng panalangin kahit anong uri ng panalangin. So, kung pa name it all, no, say it all, mga kasembreros. So, ganun po yung ating Diyos. Hindi siya yung Diyos na pangit man panalangin. So, parang ganun ba mga kasembreros? Hindi po. Ang panalangin po basta we humble down ourselves, we purify ourselves, no? Nagpapatawad tayo sa mga nagkasala sa atin, nagpapasalamat tayo sa Diyos. We glorify and exalt His name, no? The Lord Jesus Christ, mga kasembreros. And then, of course, na yung makasalanan natin na nagawa, ay ihingi natin ng tawad talaga mga kasembreros and turn from those sins mga kasembreros. So, and pinakauna talaga ito yung humble down, no? Kailangan magpakumbaba tayo mga kasembreros. You cannot go to God with a prideful heart. Pero kung may pride yung puso mo at that time and you wanted that pride to be vanished or to be removed or cast away mga kasembreros, ay po pwede yun, no? Ipatanggal mo sa Panginoon mga kasembreros, because alam naman ng Diyos na hindi tayo perfecto. No, we have flaws. No, we are not impeccable. Lahat po ay lahat ng uri ng kasalanan na nagawa ng tao mga kasembreros. Sa isip, no, sa salita natin, yung mga words natin minsan we're not careful about our words. And then sa gawa, of course, no, nandyan na rin yan mga kasembreros. So dito ay umiiyak na, no, si Haring David dito sa chapter 6 mga kasembreros. So ang hari ng Israel that once defeated Goliath when he was just 17 years old ay ngayon ay umiiyak, no, at saka nagsusumamo sa Diyos mga kasembreros. Kung kaya he also emphasized dito na God is receiving, no, talagang tumatanggap siya ng panalangin mga kasembreros. So imagine niyo ba? Kasi 'di ba, we are about 8 billion people sa mundong ito. So not counting yung real number, no, real population ng mundo mga kasembreros. And yet hindi nabibigatan, no, hindi nagbabanggaan mga kasembreros ang mundo natin, or hindi nahuhulog ang earth na ito. Kasi wala pa ang panahon ng Diyos mga kasembreros para wasakin ang mundong ito mga kasembreros. Pero yung point na sa sobrang dami ng tao, and yet God is listening to our prayers. So di ba parang imagine, so pagpalagay na natin 1 billion ang tao na nanalangin, kasi yung iba mga bata, for example, or let's say 4 billion, no, kalahati, 50-50 sa 8 billion, 4 billion yung nananalangin, or kung pa may understanding ng mga kasembreros. So imagine kung hindi siya Diyos, no, talagang parang matataranta siya na sa sobrang dami ng panalangin. Hindi niya alam kung sino yung papakinggan, sino yung isasagutin na, sino yung hindi, no, di ba? So doon pa lang yung pagiging all-powerful, all-knowing God niya mga kasembreros ay nag-manifest na sa bagay nito na tumatanggap siya ng panalangin. Okay? Yung especially yung mga panalangin na may kasamang hikbi, no, may kasamang purity ng puso, no, paglinis ng puso mga kasembreros, talagang diringgin ito ng panalangin, of course. So sometimes hindi rin yung pagsagot ni Lord hindi lang parating oo. No, may mga times na hindi ibibigay sa iyo yung panalangin mo because maybe makakasira sa iyo, or maybe makakalimutan mo siya, or maybe maybe hindi ito beneficial sa iyo at sa iyong pamilya, or parang hindi talaga siya nakadestin sa iyo, no, ganoon siya mga kasembreros. May mga times naman ang sasagot ni Lord ay wait, no? Magantay tayo mga kasembreros, kasi God is preparing something
God is preparing our heart no unang-una talaga mga kasembreros na hindi ma-overwhelm. Kasi kapag dumating na yung panahon yan, baka hindi mo kakayanan at ma-overwhelm ka. So, mawawalan ka na ng panahon sa kanya, no? Parang ganoon mga kasembreros. So, mas inaayos una yung ating puso so that we can handle that success or prayer request na pinapanalangin natin mga kasembreros bago ibigay ni Lord. So, patience. Hindi siya ibig sabihin na nanalangin ka ngayon, tapos bukas meron na. No? Parang ganoon siya mga kasos. May mga kung may mga short-term dreams, meron din pong long-term dreams. So ito yung mga talagang pagpapaguran mo, yung mga long-term dreams, talagang pagpapaguran mo, no, talagang bubunuin mo sa panalangin, sa pagiging masipag, no, sa pananampalataya or faith mga kasembreros kay Lord. So ganoon siya. Kung the process is too long, sometimes tedious, no? Nakapagod siya along the way. So ganoon siya mga kasos. Pero we have to keep moving kasi yun ang pangarap natin no? Pero of course, no, pangarap na mabuti. Baka pangarap mo maging professional kidnapper or holdupper. So, hindi naman po ganun mga kasembreros. Doon tayo sa good side, no, or sa mabuti na ginagawa mga kasembreros. So, this verse from Psalms chapter 6 verse 9 holds a significant message of hope, comfort, and assurance in the presence of God. It reminds us that God is not distant or indifferent to our struggles or prayers. Instead, He actively listens to us and responds to our needs. So yun siya, no? Ang Diyos natin, kagaya ng na-mention ko na hindi siya yung Diyos na umaayaw sa panalangin mo, na pinapaalis ka kasi ayaw ng panalangin mo, or malayo sa atin, no? Kung tayo lamang po ang yung busy parati, kung kaya hindi tayo nakakapag-pray na or nakapagbasa ng kanyang salita, mga kasembreros sa Biblia. So it's just a matter of priority because God also desires us to have a balanced life, no? Hindi lang puro trabaho, hindi lang puro overtime, hindi lang puro alam mo yun, hindi lang puro kapaguran mga kasos. We need to take a rest sometimes. No, we need to talk to each other, especially sa loob ng pamilya. Magplano, no, umupo, magtipon-tipon, no, ganoon siya, no, may celebration, may down moments, may challenges, no, ganoon siya mga kasembreros. So kung kaya it's really important na alam natin kung ano yung priority natin sa buhay. Okay, priority number 1, priority number 2. Kasi kapag nauna yung priority number 5, ginawa mong priority number 1 na hindi naman dapat yung unahin. So doon na nagkabuhol-buhol na yung inyong plano mga kasembreros at hindi na siya naging maayos because inuna mo yung number 5. Dapat may number 1 pa mga kasembreros, which is the word of God or the Lord mga kasembreros. So the psalmist expresses his confidence in the Lord's unwavering attention to his heartfelt supplication, which signifies a deep sense of reliance on God's character and faithfulness. When we think about the times when we have felt overwhelmed, it's comforting to remember that our prayers do not fall on deaf ears. No, hindi po bingi ang ating Diyos mga kasembreros. As a matter of fact, ay gusto niya makinig, no, at gusto niya talaga magkaroon ng panahon at oras sa mga tao sa kanya, because kung wala ng panahon ng mga tao sa kanya, parang parang naging useless, no, yung pagiging Diyos niya mga kasembreros sa ating buhay lang. Pero ang truth ay siya ay Diyos pa rin even without us mga kasembreros. Pero ang tao ay walang-wala kung wala ang Diyos mga kasembreros. So ganun po siya, no. Kasi pag na-overwhelm na ang tao, kapag hindi niya alam ang gagawin niya, parang natutulala na or parang natambakan na ng maraming problema. So ang tendency ay hindi na siya nakakapagplano na maayos, no? Hindi na siya nakapagsalita at saka hindi na rin natatrato na maayos mga kasembreros ang kanyang pamilya or yung mga tao sa paligid niya mga kasembreros. One of the most crucial lessons from Psalms chapter 6 verse 9 is the assurance that God hears us. Sometimes we might feel isolated in our struggles, thinking that no one understands or cares about our plight. However, this verse serves as a reminder that God is attentive to our needs and is ready to listen. Such a realization can be profoundly liberating for us. It gives us the courage to approach Him with our burdens without fear or judgment. So, lumapit lang tayo sa Panginoon na mga kasembreros. Walang mawawala sa atin. Actually, maraming nawawala sa atin kapag wala tayong panahon sa panalangin nawawalan tayo ng connection sa Kanya, nawawala yung blessing niya sa atin, hindi niya binibigay yung grace niya sa atin because tayo po ay nawala na sa landas, nawala na sa panahon, wala ng panahon sa Kanya, wala ng panahon sa Kanyang gawain mga kasembreros. This verse highlights the nature of prayer as a tool for connecting with God. Prayer is not just a ritual,
It's vital conversation where we exchange our worries for His peace. So ang panalangin po, hindi lamang siya ritual. Kagaya ng iniisip ng ibang tao na parang ritual, seremonya, no, hindi po siya ganoon. Okay? It is a conversation. Pag-uusap po ito mga customers. Imagine niyo yung nanay mo, katabi mo lang, tapos buong araw kayo magkatabi or isang bahay lang kayo na magulang mo or kapatid mo, tapos hindi mo siya kinakausap. Okay? Parang ang isipin nyo, ano to ba yung galit ito sa akin? So parang ganun yung isipin niya, di ba? Kung hindi kayo nag-uusap. So parang ganun din po si Lord mga kasembreros. Kapag hindi natin siya kinakausap sa panalangin, ay parang dinadaanan na natin siya na family member natin na parang hindi natin nakikita, no? Or parang galit tayo sa kanya in fact na hindi naman po mga kasembreros. So napakahalaga po talaga ng panalangin, and God receives our prayer mga kasembreros. So although may mga iba na hindi tinatanggap because yung motibo ng puso, so may mga qualifications kasi yun mga kasembreros yung panalangin natin, kagaya natin sinabi kanina, yes, no, and wait, mga kasembreros yung mga sagot ni Lord sa ating mga panalangin. And sometimes hindi niya sinusunod, hindi niya inaalaw or pinipermit mga kasembreros yung ating panalangin because kahit siguro mali yung intention ng ating puso or masama yung intention ng ating puso mga kasembreros or ng ating panalangin. So isa rin factor yun mga kasembreros. Alright, so yun lang po sa ating Word of God pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. At time talaga sa panalangin mga gawin nating habit or daily agenda mga kasembreros ang panalangin araw-araw because tumatanggap ng panalangin ang ating Diyos na buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.